Ayan, magandang gabi sa bawat isa. And I am inviting you all to stand. And of course, sa ating mga nakakatira sa labas, nakakarinig ng ating boses. Inibitahan po natin kayo na makisa sa amin, sa church na ito. And we would love to have you here. And of course, sa ating future live viewers, ayan, we would love na makita namin kayo or kung ano yung thoughts nyo, nararamdaman nyo, you may share sa comment section. Hallelujah! And nais ko pong salaguraan ng Panginoon sa pagbasa ng kanyang salita sa Daniel 2:20. And said, praise be to the name of God forever and ever, wisdom and power are His. Naniwala tayo na dapat papurihan natin ang Panginoong Diyos na nakila sa lahat dahil ang lahat ng kapurihan ay kapangyarihan ay sa Kanya lamang. Amen po ba? Amen. Hallelujah.
natin. Open in prayer. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Amang kadastasan Diyos at pagkapangyarihan sa lahat, Panginoon, salamat po, Panginoon, sa katagumpayan ng buong araw, Panginoon, sa kalakasan, Lord God, na binigay mo, Panginoon, upang magamit namin sa pangalaw-araw ng ating buhay, Panginoon, Lord God. Thank you, Panginoon, sa hininga na pinagkaloob mo sa amin, Lord God. Thank you rin po, Panginoon, sa mga kapatiran na rito ngayon, Panginoon. At marahil nga po ay mapagod sa trabaho, Panginoon, ngunit sa iyong biyaya, Panginoon. At kami na nakapunta rito, Panginoon, dahil kami ay biniyaan mo ng kalakasan, Lord God. Salamat, Panginoon, sa gabing ito. At Panginoon, patawarin mo kami, Panginoon, kung may nagawa kami kamalian, Lord God. Patawarin mo kami, Lord God, kung kami sa aming mga pagmamataas, Panginoon, sa aming karumihan, kung ano man nagawa namin bahay, Panginoon, na hindi kalugod-lugod sa iyong harapan, Lord God. Patawarin mo kami, Panginoon. Ipuin na po ang aming mga puso, Panginoon, na magkaroon kami ng pusong dalisay at pusong may katapatan, Lord God. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na maging karapat-dapat sa Panginoon, sapagkat alam po namin, Panginoon, na hindi kami makakalapit sa Panginoon hanggang hindi kami mabago ng tuluyan, Lord God. Ngunit ikaw lang ang Panginoon, ang aming pag-asa, Panginoon. Kung wala ka, Panginoon, wala kami magawa, Panginoon. Sapagkat kung kami ay susunod sa aming sarili, Lord God, walang magbabago sa amin, Panginoon. Ngunit, kung ikaw ay kikilos sa aming buhay, Lord God, walang imposible, Panginoon. Purihin ka, Panginoon, sa ikaratilan, kalultihan, Lord God. Panginoon, sa ang gabing ito po, Panginoon, dalangin ko po, Panginoon, na magtagumpay kami sa gawain ito, Panginoon, at ikaw lang po mapurihan, Lord God. Sa gagamitin ng salita, Lord God, mangungusap ka po sa kanila, Panginoon. Lukuban mo siya ng iyong banal na Espiritu, Panginoon, karunungan nagmumula sa iyo, Panginoon, upang pawang ang iyong kalooban lamang ang kanyang mayahayag at ang hindi ay ang kanyang sarili, Lord God. Ngayon din po, Panginoon, sa music nesta din, Panginoon, patuloy mo silang pagkalooban ng kalakasan, Lord God, na mapagtagumpayan ang hamon na sa libutan ito, Panginoon, na patuloy silang maglilingkod sa Panginoon. Kaya din po ang namumulong, Panginoon, patuloy mo silang proteksyonan, Panginoon, yung banal na protection, Lord God, sa pamagitan ng mga anghel, Panginoon, patatagin, palakasin mo, Panginoon, ang bawat sa na namumuno rito, Panginoon, sapagkat ang kanilang kalakasan ay kalakasan din po, Panginoon, sa mga kapatiran namin sa church na ito, Panginoon, Lord God. Maraming salamat, Panginoon, at pinabalik ko sa iyo pinandas papuri at pasalamat sa tanging pangalan ni Jesus niyong pray. Amen. Hallelujah! Handa po ba tayo magpuri sa Panginoon? Amen! Hallelujah! Minsan pa, papurihan natin ang Panginoon sa pinakamataas at the best natin papuri. Lahat ng kamay, papalakpak. Lahat ng katawan yung sasayaw para sa Kanya. Hallelujah! Oh, 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 oh.
Diyos sa aming Panginoon. Hallelujah. O Diyos, Ikaw ang tunay na nagdila sa mundo. Ikaw ang hari na mahal sa tulad ko. Ginawa mo lahat, ang ibig mo ay tapat. Walang pabantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras,
Diyos ka sa amin, tanging sandigan, nariyan para sa amin, Panginoon, maghari ka, magliwanag ka sa buhay ko, o aming Ama. Kundi ikaw lamang, Lord God. Kaya, Panginoon, maraming salamat, Panginoon, sa lahat ng kabutihan, kadakilaan, Lord God, sa aming buhay, sa iyong pagmamahal, Panginoon. Your unfailing love na kahit kailan ay hindi kami binigo, Lord God. Maraming salamat, Panginoon, dahil tunay nga, naniniwala kami, Lord God, na isa, dalawa, tatlong nagkatipon sa iyong pangalan, ikaw ay isa na sa aming kalagitnaan, Lord God. Kaya naniniwala ko, Panginoon, sa mga oras na to, Lord God, ikaw ay kasama namin, Lord God. Ikaw ay kasama namin hindi lamang sa panambahang ito, kundi kung saan dako, Panginoon, kung saan nasaan ang bawat isa, Lord God, sa bawat daanan, Panginoon, kahit sa ibang bansa, Panginoon, namin mga kapatiran, Lord God, we believe, Lord God, that you are there, you are everywhere, you are here, Lord God, at kahit saan dako, Panginoon, ay naroon ka, Panginoon, upang gabayan, tulungan, alalayan ng iyong mga anak, Panginoon. Maraming salamat, Lord God, sa iyong papurihan ka ng ilang kapangyarihan, kalwalhatian, in Jesus' name! Amen! Hallelujah! Opo po ang bawat isa. Wow. Hallelujah. Na-bless po ba tayo? Amen. Hallelujah. Sa Diyos sa kapurihan. Hallelujah. It's been a long time again. And dito po ulit tayo at tayo papagamit ulit sa Panginoon. And it's a great privilege for me na muling magamit sa kanyang salita. Hallelujah. Yes, palakpakan natin si Lord. Amen. Hallelujah. Actually, ito pong i-share ko po sa inyo is one of my devotional na
ginagawa ko every night. Kaya yung ating yung papel gamit. Kasi, parang sinulat ko lang po talaga siya. And hindi ko po alam na, na gamitin tayo sa oras na to. Pero, patuloy natin hingin ang gabay ng Panginoon sa tulong ng kanyang banal na Espiritu. Hallelujah. Our Heavenly Father, the King of Kings, Lord of Lords, again, we are here in front of you, Lord, na kami, Panginoon, ay mabubulay ng iyong salita. Pakasamahan mo kami patuloy, Lord God, and guide me, Lord God, guide us with your most Holy Spirit, Lord God, O God, Most High, Panginoon, the Almighty God, Lord God, help us, Lord God, to truly deeply understand your word, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ang magturo sa bawat isa. Ikaw, Panginoon, ang makita ng bawat isa. Kaya itapo mo ko sa iyong likuran, Lord God, kung pahayagan mo lamang, Panginoon, ang aking maibatid, Panginoon, sa bawat isa na nais mong malaman, Panginoon, ang bawat isa, Lord God. At kung ano man, Panginoon, ang aming maririnig, Panginoon, pag-aaralan sa gabing ito, ay patuloy, Lord God, at umihin mo sa aming puso at isipan, Panginoon, at aming i-apply sa aming buhay, Lord God, in our daily lives, Panginoon, sa tulong ng iyong kapangyarihan, ng iyong pagmamahal sa bawat isa, Lord God. Keep, Lord God, our life, Panginoon, straight, Panginoon, kung saan kami nararapat naroon, Lord God. Place us in the place we are supposed to be, Panginoon. And Lord, tulungan mo bawat isa na lumakad sa katwiran, kabanalan, kaluwalhatian, Panginoon, sa buhay na ito, na ikaw lang ang parangalan at magliwanag sa buhay ng bawat isa. Sa iyong kapurihan, ang lahat ng kapurihan, Panginoon, we declare the victorious time, which in everyone, victorious battle in Jesus' name, and every curse that against us, Lord, to bless you, in Jesus' name, pray, Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Okay. Hopya. Ayan. Sa ating mga live viewers, kung meron man, at yung mga narito, yan, pwede po natin i-share ang ating live stream para naman maibahagi natin sa iba kahit pa paano may salita ng Diyos through social media po. So, nais ko po bigyan title yung pag-usapan natin sa gabi ito, Live with Love, or mamuhay tayo ng may pagmamahal. Hallelujah. Are we, ang tawag dito? Yung story about ni Cain and Abel, familiar po ba tayo? Yes. Amen. Ayun, I believe na lahat po tayo dito na familiar po tayo sa Bible verse na iyan. And buksan po natin ang ating Biblia sa 1 John 2:3, 11. 1 John chapter 3 verse 11. Babasahin po natin 11 hanggang 18. Ayan. Ayan. Nandiyan na po ba tayo? At sabay-sabay po natin basahin ito. Hallelujah. 1 John 3 verse 11. Ito ang mensaheng narinig na ninyo sa simula pa. Magmahalan tayo. Huwag tayong tumulad kay Cain na kampo ng dyablo. Pinaslang niya ang kanyang kapatid. Bakit? Sapagkat masama ang kanyang mga gawa. Ngunit matuwid ang masama ang kanyang gawa. Ngunit matuwid ang mga gawa ng kanyang kapatid. Kaya, mga kapatid, huwag kayong magtaka kung kinapupuotan kayo ng sanlibutan. Naalaman nating lumipat na tayo sa buhay mula sa kamatayan, sapagkat iniibig natin ang mga kapatid. Ang hindi umiibig ay nananatili sa kamatayan. Mamatay tao ang napupuot sa kanyang kapatid. At nalalaman ninyong ang buhay na walang hanggan ay wala sa mamatay tao. Dito natin nalalaman ang pag-ibig. Inialay ni Kristo ang kanyang buhay para sa atin. Kaya dapat din natin ialay ang ating buhay para sa mga kapatid. Kapag nakita ng isang may kaya sa buhay ang kanyang kapatid na nangangailangan at pinagkaitan niya ito ng tulong, masasabi bang siya'y umiibig sa Diyos? 18. Mga anak, huwag tayong magmahal sa pamamagitan ng salita lamang, kundi patunayan natin ito sa pamamagitan ng ating gawa. Amen. Hallelujah. Meron bang sa binasa po natin
meron po ba kayong parang isang pumitik sa atin? Oo naman. Ano pong sa tingin niyo po yung pumitik sa atin? Sa binasa po natin. Okay? Meron 1 John 3:16. Masaya natin, ito natin lamang pag-ibig inhalin ng Kristo ang kanyang buhay para sa atin. Amen? Hallelujah? And sino pa po? Bukod sa 1 John 3:16. 1 John verse 18. Amen. 1 John 3:18. Yeah. Sister Sina, ikaw po, meron po? Hallelujah. So, let's continue. I agree with John 3:16, with 1 John 3:16, and I also agree with John 3:18. Pero kung babasahin po natin sa pinakahuli na John 3:18, sinabi dito na mga anak, huwag tayong magmahal sa pamamagitan ng salita lamang, kundi patunayan natin ito sa pamamagitan ng gawa. Amen? Amen. Kasi alam po natin sa buhay na ito, ang daming mga taong sabi sa atin na mahal tayo. Pero hindi nila kayang patunayan sa gawa. Amen po ba? Amen. Marami tayong salita sa mga kapatiran natin o kahit kaninong tao, yung mga promises nila, pero hindi nila yon napapatunayan sa gawa. Amen? Amen. Marami pong may nagsabi na may care sila sa'yo, pero hindi mo makakita sa gawa. Amen? So, in the other words, so, iba po kasi ang sinasabi mo lamang sa ginagawa mo. Naniniwala po ako sa salita na sinasabi nila na action speaks louder than words. Yes. Kasi doon po natin mapapatunayan sa kung ano yung ginagawa nila. Amen? So, going back about kay Cain and Abel, nalaman po natin yung ginawa ni Cain. Ano po yung ginawa ni Cain kay Abel? Pinatay si Abel. Oo, ni Cain. Cain. Dahil Nagsisilo siya kasi ang ginagawa ni Abel ay mabuti, kinalulugdan ng Diyos. At sa kanya, kasamaan. Sa Oh. kanya yon nagmumula sa yes, Diyos. kung may kita po natin, dito po, alam po natin na si Cain at Abel ay Kapatid. magkapatid. So, pwede po natin masabi po natin na lahat po tayo magkakapatid sa pananampalataya, magkakapatid sa harapan ng Panginoon. Amen? Amen po. Pero meron tayong mga kapatid na kaya tayong traidorin. Yes. May mga kapatid na kaya tayong patayin, kagaya ng ginawa ni Cain. Isang malaki, it's a grim reality and slap sa atin na kahit mismo kapatid natin kaya tayong patayin. At sinasabi dito at pinapakita sa atin na salita ng Diyos kung gaano at anong kayang gawin ng hatred, ng jealousy, di ba, sa relasyon ng magkakapatid. Di ba, kung isipin natin si Cain at Abel, magkapatid sila hindi lamang sa pananampalataya, kundi magkapatid sila sa laman. Siyempre, kung isipin natin, may mga kapatid tayo, di ba? So, masakit para sa atin at hindi natin parang ma-realize, ma-imagine na kayang gawin ni Cain kay Abel yung ganung bagay. Amen? Pero dito natin makikita sa buhay ni Cain at Abel ang pagmamahal. Okay? This is the best, I think this is the best example for me na gusto ko pong i-share sa inyo. Okay. Nabasa po natin sa kanyang salita na ating binasa na si Cain, na huwag tayong tumulad kay Cain dahil siya ay kampon ng Diablo. Amen. So, meron pala sa magkapatid na pwedeng gawing kampon ng Diablo. Yes. At meron din sa magkapatid na kayang gawing alagad ng Diyos. Amen. At siyempre, kung tayo is, kung tayo is pipiliin natin yung maging katulad ni Abel. Pero let's see. Okay. So, dito, kasi ganito po kasi ako gumawa eh. Ganito po ako gumawa, oh. That is nice. Very good. Opo. Meron pa akong slice ng pizza eh. Opo. Ayun. So, Ano na lang yan dito. makita po natin dito na si Cain ay masama ang gawa at si Abel ay mabuti ang gawa. Pero may I ask, ano po ba ang buhay at ginagawa ni Abel para sa Panginoon?
naghandog siya ng pinaka-the best para sa Lord. Amen. When si Cain, Yung pinaka-reject. yung mga tira-tira, no? Yung mga reject. Yung mga reject. Kumbaga, naisip ko bigla kapag gumagawa sila mama ng pag gumagawa sila mama ng sa lumpiang sariwa, tinatabi na nila yung mga reject. Ayan. Diba? Yung parang medyo lantoy na, gano'n. Pero, ayun nga, going back, parang let's say gano'n yung ginagawa ni Cain. So, sabihin natin kung ba, barya-barya na lang yung binibigay niya diba? Pero si Abel, lahat ibinibigay niya para sa Panginoon. Yung best binibigay niya para sa Panginoon. Lahat ng ginagawa niya ay para sa Panginoon. Amen? Kaya siya ay kinalugdan ng Panginoon. So, minsan kasi nami-misinterpret natin sinasabi sa Bible na magbigay tayo na ayon lamang sa ating Masya. Masya o sa yung nilalaman ng puso. So, see, from the word itself, naayon lang sa naayon sa ating lalaman ng puso. So, which means na si Cain, ganon yung laman ng puso niya para sa Panginoon. At si Abel naman, ganon kalaki ang pagmamahal niya sa Panginoon. Dahil ang pagbibigay niya sa Panginoon ay the best. Well, si Cain, binibigay niya tira-tira lang, di ba? So, doon makikita natin kung anong klaseng puso meron si Cain at anong klaseng puso meron si Abel. Amen? Hallelujah! Isang pusong tapat. Yes. Hallelujah. So, let's continue. Go ahead. Okay. So, pag isipin natin, no, yung sa pagbibigay pa lang, no, hindi, ang main topic ko, it's not about giving. Pero, sa buhay kasi ni Cain at Abel, makikita natin yung paghahandog nila sa Panginoon. Amen? Ang gusto kong i-share sa inyo talaga ngayon is live with love at kung paano tayo mamuhay ng may pagmamahal sa Panginoon. Dahil sinabi nga niya sa kanyang salita, no, na kung mahal natin ang Panginoon, dapat Gawa. Makikita. ay, hello pa! Hello! Oh my God! Welcome! Sige po, Welcome po kayo. Baka, sino po kasama nyo? Kayong dalawa. Okay, sige. Po kayo. Welcome! Hallelujah! Grabe, no? Actually, you know what, church, when I parang realizing, parang iniisip ko that time na binabasa ko to, ang laki ng pinaparealize sa atin ng Panginoon kung ano yung tunay na pag-ibig. Amen? So, pag sinabi kasi natin pag-ibig, sobrang lawak ng ibig sabihin ng pag-ibig. Diba? So, may kita natin na ganun pala at pinapakita sa atin ng Panginoon sa buhay ng dalawang magkapatid nito na si Cain at Abel. Na kahit magkapatid sila, may magkaiba yung puso nila sa Panginoon kung paano nila pinapakita yung tunay na pagmamahal nila sa Panginoon, no? Hallelujah! Okay, going back here, the next question, the first question na gusto ko rin po sa inyong itanong na, who is love? God, Jesus. Amen. So, let's open our Bible. The answer sa ating tanong is may kita natin sa 1 John 4:16. 1 John 4:16. Yeah. Amen. Basahin po natin. Nalalaman natin tayo iniibig ng Diyos at lubos tayong nananalig sa katotohanan ito. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang nagpapatuloy sa pag-ibig ay nananatili sa Diyos at ang Diyos ay nananatili naman sa Kanya. Amen. Amen! Hallelujah! So, ganito alam niyo po, church, na kahit anong bato ng kalaban sa atin, kahit anong bato ng kalaban sa atin na pagsubok, stress, lungkot, anxiety, parang worry, na para sa future natin, sa anong gagawin natin, no man can separate us from the love of God. Amen. Amen? If we will choose na mahalin ng totoo ang Panginoon. Amen. Dahil ang pag-ibig ng Diyos ay nandiyan na at hindi magbabago kahit kailan. Yes. Hindi tayo naging tapat sa Panginoon, pero ang pag-ibig ng Diyos nananatili dahil siya iyon. Ang Diyos ay pag-ibig at from the word itself, God is love. And kung titignan natin yung best example of love
is kung paano o ano ang ginawa ng Panginoon sa buhay natin 2,000 years plus ago. He redeemed us. He saved us from everlasting death, na dapat tayo nahihirapan, tayo yung mapaparusahan, mapapako sa cross ng Kalbaryo, tayo yung ng mga kasamang ginawa natin, yung mga result, yung mga consequences, na dapat tayo yung maghihirap. Lahat yun nilitib ng Panginoon, lahat yun kinlaim ng Panginoon para mabayaran ang ating mga kasalanan. Ibinigay niya ang kanyang buhay para mailinis ang bawat isa. Amen? Amen. Hallelujah! Kaya naniniwala ako na kahit kung ano man yung ginawa ni Cain sa kanyang kapatid na si Abel, ang pag-ibig ng Diyos ay lumakap kay Abel. Amen? Amen. Sa lahat ng mga ginawa ni Abel para sa Panginoon, lahat ng pagbibigay niya para sa Panginoon ay hindi wala ng halaga para sa Panginoon. Amen? Amen. Hallelujah! Kung babasahin natin yung story ni Cain at Abel, pagkatapos nangyari yung bagay na yon, may kita po natin doon kung ano yung ginawa ng Panginoon sa buhay ni Cain at sa land na kung saan nag-spread yung blood ni Abel. May kita po natin, pag binasa natin yung story na yun, may kita natin ang kapangyarihan ng pag-ibig ng Panginoon. Amen? Amen. And my next question is, why we should live or why we should love? Basahin po natin. God is love. Amen. That's correct that God is love. Pero bakit po tayo, o bakit tayo na kailangan nating mamuhay ng may pag-ibig? Bakit po kaya, no? Bakit kaya kailangan nating mamuhay ng may pag-ibig? Dahil tayo ay unang iniibig ng Diyos. Okay. Do you want church? Ano mananatili? Okay. Pag-ibig ang mananatili kaya sa pananampalataya at pag-asa. Amen. Basahin po natin ulit. No, nandun na rin. Actually, nandun na rin. Yung dalawang question na yon is nandun na sa binigay ko sa inyong verse, which is nasa 1 John 4:16. Again, pwede natin basahin para makita natin bakit ba kailangan nating mamuhay ng may pag-ibig at manatili ang pag-ibig sa bawat isa. Nalaman natin tayo iniibig ng Diyos at lubos tayo nanalig sa katotohanan. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang nagpapatuloy sa pag-ibig ay nananatili sa Diyos at ang Diyos ay nananatili naman sa Kanya. Amen. Amen. So doon natin nalaman na kung tayo ay mamumuhay ng may pag-ibig, mananatili ang Panginoon sa ating buhay. And if we will realize na kailangan natin mabuhay ng pag-ibig, then marirealize natin that this life is not about us. This life is not about with anyone else. It's not about me. It's not about you. It's not about our pastor. It's not about for anyone else. It's all about God, Jesus. God. Eh kung iisipin at mamumuhay tayo ng may pag-ibig at ganun ang ating pag-iisip na ang buhay na ito hindi about sa atin o kanino man, then maiisip natin na, oh yes, Lord, I am covered by your love. Na kahit anong pagsubok, kahit anong stress, kahit anong sabihin sa atin ng kahit sino man, paninira man, I am covered by the love of God. Yes. I am redeemed by Jesus. Yes. I am loved by a God. I am protected by a God na nag-redeem sa atin, nagligtas sa atin 2,000 years ago. Amen. And kung mananatili ang pag-ibig sa ating buhay, sino pa ang makakagapi sa bawat isa? Bakit mo mararamdaman na ikaw ay mag-isa kung ang Panginoon ay nasa sa iyo? Amen? Hallelujah! Hindi tayo makaramdam ng lungkot or let's say, sige, makaramdam tayo ng lungkot pero ang Panginoon ang yayakap sa bawat isa. Manghihina ang bawat isa pero ang Diyos ang ating magiging kalakasan. Amen? Mawawala ng pag-asa pero ang Diyos ang magpapaliwanag sa isipan ng bawat isa na hindi tayo nag-iisa sa buhay na to. Because this life is not about us. It's about God that who created us. Na kung ano yung kayang gawin ng Panginoon sa buhay ng bawat isa. Kaya, alam mo church, kung ganito yung mindset natin,
that we should live in love. Hindi tayo kakabahan sa mga interview natin, sa mga exams natin. Hindi tayo mag-worry about sa bukas natin. Hindi tayo mag-worry ba dapat ulaman namin. Hindi tayo mag-worry kung saan tayo kuha ng pambayad ng kuryente, ng tubig. Diba? Hindi tayo mag-worry kung saan kuha ng mga bills. Hindi tayo mag-worry sa kahit anumang bagay, kung anong mangyayari sa bukas natin, anong mangyayari sa buhay natin at kung pag namatay tayo, diba? Kasi hindi naman to sa kung ano yung kaya natin gawin. Diba? Ang buhay natin, hindi ito about sa kung ano yung kagalingan mo. Hindi ito about sa kung ano yung kaya mong gawin, kung saan ka the best sa instrument, sa gitara, sa piano, sa pagkanta, sa pag-bass. Hindi about yun doon. Hindi yun sa katalinuhan mo. Hindi yun sa kung anong kaya mong gawin sa buhay na to. It's about God, kung anong kayang gawin ng Panginoon sa buhay mo. Kung ano yung kapangyarihan ng Panginoon na kayang gawin sa buhay mo. Kung ano yung kaya ng Panginoon sa mga may sakit. Kung ano yung kaya niyang gawin sa mga buhay ng mga nanghihina ng lulupaypay. Ang Panginoon ang ilaw, ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang pag-ibig, yung siyang magyayakap at puprotekta sa bawat isa. Kung mananatili tayo sa buhay na to na may pag-ibig, hindi dapat tayo nalulungkot. Kasi ang Panginoon, from the word itself, God is love. Diba? Kahit ano man, mawalan man tayo ng trabaho, diba? Pero syempre, hindi naman tayo pabayaan ng Panginoon mawalan ng trabaho, diba? Pero let's be practical na mawala man ang lahat sa atin, pero wag lang mawala ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Amen. Dahil ang Panginoon ang lalaban para sa atin. All we have to do is to stay and maniwala, manatili sa Panginoon, sa kung anong kayang gawin ng Panginoon sa buhay ng bawat isa. Kasi ang Diablo, lahat ng takot, lahat ng lungkot, lahat ng kaya niyang ilagay sa utak mo, isisiksik na yan para lang mawalan ka ng tiwala sa Panginoon. Diba? If we will just realize that this life is not about us, if we will just live in life that this life is not about us and anyone else, siguro may iwasan natin at hindi tayo mag-build up sa isip natin na, ay, si pastor, ay, si mama, yan, ganito, ganyan, di ba? Hindi tayo mag-build up ng mga chika-minute, di ba? Na hindi tayo makapag-isip sa kahit sinong mga kapatiran natin na, ay, si ganito, may kabet, ay, si ganito, nakikiapit, ay si ganito, may kasamang babae, ay si ganito, nakabuntis, ay si ganito, nako, lahat na ng mga paninira sa kapwa niya, ay nasabi niya na, diba? Hindi, yung mindset lang natin, it's not about us, it is about Jesus. Siguro may iwasan natin at ma-wipe out natin sa isip natin yung ganong klaseng pag-iisip. Amen? Amen. Hallelujah! Hi! Glory to God! Amen! And, dito ko rin ko na-realize at napagtanto bakit sinabi sa Biblia na sa faith and hope and love, the greater of all is love. Amen. Dito ko napagtanto kung bakit sinabi ng Diyos na sa tatlong ito, though these three important things in life, faith, hope, love, and yung lahat ng pinaka greater of these three is love. Dahil po dito. Kung babasahin po natin sa 1 Corinthians 13:13. Tatlo bagay ang nananatili, pagtitiwala, pag-asa. Sige po, sino na po ba nandiyan? Tatlong bagay ang nananatili, ang pagtitiwala, ang pag-asa at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Amen! Ang pinakadakila sa mga ito ay pag-ibig. Hallelujah! Palakpakan natin ang Panginoon. Because why of these three in life, the faith of love and the greater of all is love, it's because God is love.
Hallelujah. And again, if we are going to live this life with love, grabe ang saya ng buhay ng bawat isa. At naniniwala ako na yung mga bagay na ikinalulungkot natin, lahat ng bagay na hindi natin kaya, lahat ng bagay na mga pagdaraanan, at i-face ng bawat isa ay makakayanan natin ng dahil sa pag-ibig. Amen. And naniniwala ako na makapangyarihan ang pag-ibig at maraming magagawa ang pag-ibig sa bawat isa. Kaya pala tayo tinuturuan ng Panginoon na mahalin natin ang ating kapatid, di ba? Amen. Love your neighbor, mahalin mo ang iyong kaaway, di ba? Ang daming sinasabi ng Panginoon about sa pag-ibig. It's because yung hindi natin na-imagine, we can imagine what can love do sa buhay ng bawat isa. How love is powerful in our lives because the word itself, sa salita ng Panginoon, that God is love. Kaya pala tinuturuan tayo ng Panginoon na mamuhay sa buhay na ito na may pagmamahal dahil kakaiba ang kayang gawin ng pagmamahal sa buhay ng bawat isa. Amen. Amen. Sobrang laki, sobrang lawak, sobrang makapangyarihan. And, you know, church, hindi natin kayang ma-imagine kung anong klaseng pag-ibig yung kayang baguhin sa buhay ng bawat isa. Hindi natin alam kung paano mag-work yung love sa buhay ng bawat isa. Kaya, if we will just live this life with love and we will put into our mind na not to lean in our own understanding but to always lean sa Panginoon. Grabe, naniniwala ako na kakaiba ang kayang gawin nito sa buhay ng bawat isa, sa kahit anumang pagdaanan ng bawat isa. Amen. Grabe yung pagmamahal at pag-ibig ng Panginoon na yayakap sa bawat isa sa tuwing tayo'y nangihina. Kasi naniniwala ko na ating mga katawan ay napapagod, ang isip ng bawat isa ay napapagod, yung nararamdaman, the deepest in our hearts, our emotionally, our mental health, lahat yan may kapaguran dahil nabubuhay tayo. Pero kakaiba ang kayang gawin ng Panginoon once na tayo'y kanyang niyakap. Dahil doon natin mararamdaman ang pag-ibig ng Panginoon na hindi tayo nag-iisa, na may kasama tayong Diyos na lalaban na kasama natin sa buhay na ito. Na kahit anong worry, kung ano man yung nakikita ng bawat ng iba sa mundo. And grabe, sa totoo lang, grabe yung sipag ng dyablo para ang bawat anak ng Diyos ay maligaw. Pero tinuturuan tayo ng Panginoon na magsipag din tayo, na ibahagi sa bawat isang sa kanya ang kanyang salita, na ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nawala kahit kailan, na ang pag-ibig ng Diyos ay nandiyan palagi. Kaso nga lang, ang kalaban, inilalagay sa isip natin na tayo'y mag-isa, na kailangan mag-worry tayo sa bukas. Diba? Kasi, you know what, church? Tayo, nabubuhay pa lang tayo ng ilang taon sa mundong to. Pero ang dyablo, alam niya na kung paano tayo kumilos, kung paano tayo mag-isip, kung ano yung kahinaan natin. Alam na ng dyablo yan. Kaya nga niya nalinmang si Eva eh. Kasi nga, alam na ng dyablo ang kahinaan ng bawat isa. You know what, church? I realized this, this thing din sa trabaho namin. Kasi sa trabaho namin, alam na namin kung ano yung concern ng customer namin. Alam na namin kung ano yung sasabihin namin sa customer para kumalma. Alam na namin kung ano yung mga gusto nila. Alam na namin kung paano paglaruin yung isip nila kapag nagagalit na sila. Same as with the devil. Alam niya na kung ano yung mga gusto mong marinig. Alam niya na yung kahinaan mo, o nakita niya na kinain mo, gusto mo pala ng ano ha? Gusto mo pala ng instant pera ha? O eto, nakalapag na sa'yo yung isang bag ng 1 million, pero hindi nga lang na sa'yo. Pero ito yung gusto mo, may pera eh. Diba? Ang kasiyahan mo pala, manira ng buhay ng ibang tao ha? O eto, isang hint Ayan may kasamang babae si pastor may kasamang babae si Brad Romel kaya pala siguro kaya pala ganito ha. Pinaglaruan na ng kalaban yung isip mo, 'di ba? Ang kahinaan mo pala
pala yung mga grades mo, ha? Yung mga grades mo, ha? Kasi gusto mo pala ng line of 9? Ay, hindi. Kahit anong gawin mong best mo sa pag-aaral mo, bibigyan ka ng teacher mo ng line of 7. Pasado, pasang-awa, 75 pa. O, diba? Alam na ng kalaban, ng kahinaan ng bawat isa. Ha? Even si Eva, sa Garden of Eden, gusto mo pala na makaalam ng mga ganitong bagay. Gusto mo pa ng another knowledge na kahit na sinabi na sa'yo ng Panginoon na bawal to, na magiging isa kang katulad ng Diyos. Hoy! Katulad ka lang ng Diyos pero hindi mo mapapantayan ang kung anong kayang gawin ng Panginoon. Hoy! Ikaw, Satan! Hindi mo mapapantayan ang makapangyari ang Panginoon kasi siya ang nag-create sa'yo. Kaya tayo mga anak ng Panginoon, we should live with love na kailangan manatili tayo sa Panginoon. Huwag tayong maniwala sa kakayahan lang natin, kasi kahit anong pursige natin na mapantayan ng Diyos, kahit anong pursige natin na kung ano yung mga bagay na gusto natin, pero hindi will ni Lord, hindi yun pagkakalob sa'yo ng Panginoon. Dahil ang Panginoon nakatingin sa puso ng bawat isa. Amen. Kung makikita natin yung buhay ni Cain at Abel, alam na ng Diyos ang klaseng puso meron si Cain. At alam na ng Panginoon anong klaseng puso meron si Abel. Amen. Dahil mas kinilugdan ng Panginoon kung ano yung ginagawa ni Abel kaysa sa ginawa ni Cain. Diba? Ang bibigay mo sa Panginoon, kakarampot? Pagkatapos ibigay sa'yo ng Panginoon yung buhay na yan na hindi sa'yo. Pagkatapos ibigay sa'yo ng Panginoon yung business na meron ka. Pagkatapos ibigay sa'yo ng Panginoon lahat ng bagay na meron ka. Ang ibibigay mo sa Panginoon, ikaw karampot at tira-tira na parang nilumot lang. No! No way! Hallelujah! If you will give something para sa Panginoon, ibigay natin yung best natin. Dahil kung ano yung binibigay mo para sa Panginoon, hindi lingid sa kaalaman ng Panginoon. Kung ano yung ginagawa mo para sa Kanya, hindi lingid sa Panginoon. Kung ano yung sakripisyo na ginagawa mo para sa Kanya, hindi lingid sa Panginoon. Kung ano yung mga bagay, yung mga effort na binigay mo para sa Kanya. Our labor is not in vain. Amen. Amen. Kahit kailan, hindi tayo binigo ng Panginoon ng Kanyang pag-ibig, church. Amen. Hallelujah. If we will just realize dumating yung COVID, lahat, ang daming namatay. Pero tayo dito nabubuhay hanggang ngayon. Amen. Hindi tayo pinabayaan ng Panginoon. At sa pagdadasal natin every night, sa pagdadasal natin, look at our church. Kung paano unti-unti pinapalago ng Panginoon yung pinagdarasal natin. Kahit wala tayong mga support ng kahit sino, yung kapangyarihan ng panalangin ng sama-sama, hindi yan lingid sa Panginoon. Amen. Kung ano yung oras, yung pawis, yung pagpunta-punta natin, lakad natin dito, hindi yan lingid sa Panginoon, church. Lahat ng mga ginagawa natin para sa Kanya ay nakikita ng Panginoon. Amen. Amen. Kaya hindi tayo pagkukulangin ng Panginoon. Ang pag-ibig ng Panginoon ay laging nariyan. All we just have to do is to believe in Him. Lumakad tayo sa buhay na ito nung may liwanag, na may karangalan sa Panginoon. I'm not saying na hindi tayo magkakasala. Kasi may mga instances na hindi natin alam, nagkakasala na pala tayo sa pamilitan ng salita natin, the way we speak, the way we think. Pero kaya nga tayo kailangang manatili sa pag-ibig ng Panginoon, alam ng Panginoon ang lahat ng bagay. Kaya hindi natin may compare. Hindi natin may compare si Lord sa kahit anong bagay, kahit kay Satan. Dahil kay Satan, church, nilalang lang din yan ng Diyos. Amen. Nilalang lang din ng Diyos si Satanas. Pero from God, for who He is, Diyos na siya. Diyos na siya at walang kahit sino man ang makakapantay sa Kanya. Amen. Kaya, church, always be mindful that this life, again, it's not about us, it's not about you, it's not about anyone else. It's about God.
At kaya nga sinabi sa kanya salita, sa lahat ng ating gagawin, uminom man tayo, kumain man tayo, magsalita man tayo, lahat ang yun gawin natin para sa Panginoon. Dahil ang buhay na ito ay hindi patungkol sa atin. Ang buhay na ito ay patungkol sa Kanya. At kailangan manatili at mamuhay tayo ng may pag-ibig. I-put into practice natin sa buhay na to, na kahit anumang sabihin sa atin ng ibang tao, kahit anumang isipin sa atin ng ibang tao, kailangan mamuhay tayo ng may pag-ibig. Dahil ang pag-ibig ng Panginoon ang puprotekta sa bawat isa. Ang pag-ibig ng Panginoon ang lalaban para sa bawat isa. Ang pag-ibig ng Panginoon na hindi mawawala. Amen. Kaya, church, I hope that these words na pinag-usapan natin ngayon ay tumimo sa ating isipan, sa ating puso, na ating may apply sa ating buhay. Amen. Because right now, sobrang sarap. Sobrang sarap. Sa totoo lang po na hindi man natin makuha yung mga, for now, yung mga bagay na gusto natin. Pero sobra-sobra pa pala yung kayang ibigay ng Panginoon sa buhay ng bawat isa. Amen. You and me and God. Iba yung relasyon kapag meron kang relasyon talaga sa Panginoon. Amen. Sobrang sarap, church. Na hindi mo maiisip na mag-isa ka, na lagi mo siyang kasama kahit saan kayo naroon. Dahil yung pag-ibig ng Panginoon, parang, alam mo yun, parang ginagawang Disney princess. Disney princess talaga, no? Pero, hindi nga sa totoo po na lahat ang ginawa ng Panginoon, talagang ginawa niya ngayon ng may pag-ibig. At naniniwala ko, kung ano man ang ginawa ng Panginoon 2,000 years plus ago, binigay ng kanyang buhay para sa atin, para sa kabubuti, kaliligtas ng bawat isa. Naniniwala ko, at the present moment in this season, gusto ng Panginoon yung best para sa bawat isa. Gusto ng Panginoon na manatili tayo sa pag-ibig niya kasi alam ng Panginoon na kung ano yung kaya gawin ng pag-ibig sa buhay ng bawat isa. And again, always be mindful not to lean in our own understanding, but to always believe in what can do. Kung ano yung kaya gawin ng Panginoon. Dahil ang pag-iisip ng Panginoon ay hindi nating pag-iisip. Ang kalakasan ng Panginoon ay hindi natin kalakasan. Kaya kailangan mamuhay tayo ng may pagmamahal at isipin ang buhay na ito ay hindi about sa atin, hindi about sa kapatiran natin, hindi about kung kanino man. It's all about God. Kaya purihin natin ang Panginoon sa gabi nito, sa kanyang kastasan at papuri, pasalamat, kapangyarihan, kalwalatian. In Jesus' name, Amen. Hallelujah. Tinatawagan ko po si Papa Pastor para sa pagpapatuloy ng kanyang salita. Amen. Hallelujah. Thank you so much, Pastor Rochelle Aclair. For your wonderful message tonight. Hallelujah. Praise the Lord. So, I just want to emphasize the word God's love. Why are you laughing? Okay? Tunay nga na ang Diyos ang unang umibig sa atin. Amen. Amen. Hindi ka, hindi ako, hindi tayong lahat ang unang umibig sa Diyos, kundi ang Diyos ang unang umibig sa atin. That's why nagkaroon po tayo ng pag-ibig. Dahil sa pag-ibig niya. Amen? Amen. Dahil kung wala ang pag-ibig, wala ang lahat ng bagay na ating nakikita at natatanaw. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, ang lahat ng bagay ay nalalang sa isang salita niya lamang. Amen? Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Gaano ba kalawak yung pag-ibig? Sabi ni Pastora kanina, ang pag-ibig ng Diyos ay napakalawak. Gaano kalawak yan? Tanong niya kanina. Kung gaano kalawak ang langit at ang lupa, ganun kalawak. Na walang susukat sa lawak ng pag-ibig ng Diyos. Amen? Amen. Walang sino mang makakasukat sa lawak ng pag-ibig ng Diyos. Imagine, si Cain, nung pinatay niya si Abel. Pinatay ba si Cain? Ng Diyos? No. Why? Kasi nandun yung pag-ibig ng Diyos. Na bagamat siya ay nagkasala, iningatan pa siya ng Diyos. Amen? Amen.
natin. Nilagyan pa siya ng tatak. Ang sino man na mananakit sa iyo ay parurusahan ko. Pati hayop. Imagine Pati hayop na. yung pag-ibig ng Diyos. Kaya tayo, na namuhay sa pagkamakasalanang buhay, hindi niya tayo hinayaan na manatili doon. Amen? Amen. Dati tayo ay makasalanan. Lahat ng mga gawa natin ay hindi matuwid sa harapan ng Diyos. Pero tinignan niyo ba yun? Hindi niya tinignan kasi mahal niya tayo. Binigyan niya pa tayo ng pagkakataon. Amen? Ang sabi sa salita ng Diyos, nagawa ni Cain ang mga bagay na yon, nalabag sa utos ng Panginoon dahil siya ay anak ng Diablo. Kung ngayon, may pag-asa pa pala. Yung mga tao na makasalanan at masasama. Amen. Tama? Kaya yung purpose po natin bilang isang mga lingkod ng Panginoon, bilang isang mga anak ng Diyos, na hanapin yung mga tao na naliligaw ng landas. Amen? Amen. That is our purpose. At yan din po yung purpose ng ating Panginoong Jesucristo. Siya ay pumarito para wasakin ang gawa ng Diablo. Amen. 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 Dahil pag nawasak na ng Panginoon ang gawa ng Diablo, so doon po papasok yung pagbabago. Amen? Hanggat dinawawasak yung gawa ng Diablo sa buhay ng bawat isa, walang pagbabago. Amen? Nakukuha niyo po? Amen. Amen. At dahil po sa pag-ibig ng Diyos, isinugo niya ang kanyang buktong na anak upang wasakin ang gawa ng Diablo o upang ipadama sa atin ang dakila niyang pag-ibig. Amen. Praise the Lord. Purihin ng Panginoon. Hallelujah. So, kanina nga, mapapaiyak na sana ako eh. Kasi napakabago yung luha ko. Kapag may nakikita ko, umiiyak. Pagkasawa ko, pagka ano yan, umiiyak na sa sobrang hirap na yan. Minsan, hindi ko mapigilan yung luha ko, pero hindi niya alam yung tatagilid lang. Nakita mo rin pala. Wala naman pala. Tinan mo po, di po ba? Pero yung iyak na hindi, parang habag na habag ka sa iyong sarili. Bakit? Kasi alam naman ni Lord, yung pangangailangan natin, di po ba? Ganyan ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Walang lihim sa Kanya. Lahat na nangyayari sa ating buhay ay hayag sa harapan ng Panginoon. Bakit? Kasi nga, iniibig niya tayo. Amen. Amen. Amen? At kapag iniibig niya tayo, hindi niya tayo pwedeng hayaan. Amen? Hindi ka niya hayaan lupasay lang dyan. Hindi ka hayaan nakadapa lang dyan, nakaluhod lang dyan. Kundi, dahil sa pag-ibig niya, itatayo ka niya upang muling makabangon. Amen? Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. God is good. All the All the time. All the time God is good. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Talaga naman, kasi pa sisiguan, no? Hallelujah. Alam niyo pa, pag sinabi, papurihan ng Panginoon, papurihan natin sa pamamagitan ng palakpak, sa pamamagitan ng pagsang-ayon. Say amen. Praise the Lord. Hallelujah. Nalulugot na si Lord dyan. Amen. Amen. No? Napakasimple lang, no? Na para natin mapalugod ang Diyos. Bakit? Kasi, bibihira lang talaga ang mga taong tunay na nagmamahal sa Diyos. Amen. Amen? Amen. Kaya nasabi po rito, mga tunay na nagmamahal sa Diyos ay yung mga taong tumatalima sa Kanyang mga utos. Amen? Amen. Kaya nasabi po rin dyan, no? Kung itutuloy po natin yung sa 19, okay? Sabi po rito, tayo umibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Ano sabi, iniibig ko ang Diyos, subalit napupot naman sa Kanya, kapatid, ay sinungaling. Amen. Amen? I love you, Lord. I love you. Ito na naman, si kapatid na dito na naman, mabuhay siya na naman. No? Paano na sabi, iniibig mo ang Diyos?
kung hindi ka naman umiibig sa iyong kapatid. Amen? Amen. Kaya nga, nakakahabag na makita ang karamihan sa atin, nagsasabing mahal ang Diyos, pero hindi naman nakikita sa gawa. Agree kayo doon? Amen. Amen. Kung mahal natin ang ating kapatid, ating mga kapatiran, kung mahal natin ang ating kapwa, ipadaman natin sa kanila ang ating pag-ibig. Amen? Ano yung pag-ibig na yun? Yung pag-ibig na kahit ano yung tinutulong mo, hindi ka naghahanap ng anumang kapalit. Amen? Amen. Yan yung tunay ng pag-ibig. Kaya sabi ni Pastora kanina, no? Yung pag-iisip ng Diyos, hindi natin pag-iisip. Bakit? O sabihin na lang natin, yung pag-ibig ng Diyos ay hindi tulad ng pag-ibig natin. Bakit? Kasi yung pag-ibig ng Diyos hindi nagbabago. Pero yung pag-ibig ng tao, pabago-bago. Yeah. Amen. Tama? Yes. Mahal ka ngayon, bukas hindi na. Tama? Mahal ka lang ngayon kasi meron nakakakita. Pero pag wala nakakita, di po ba? Pakunwari lang. Bakit? Kasi nandoon pa rin yung puso ni Satanas sa buhay mo. Bakit? Kasi si Satanas manlilim lang eh. Si Satanas sinungaling. Si Satanas mamamatay tao. Yeah. Tama? Hanggat nandiyan pa yan sa buhay mo, no? Hindi ka lubusang bababago. So dahil sa pag-ibig ng Diyos, no, nanaig ang pag-ibig ng Diyos sa ating buhay, yung mga gawa ni Satanas, nag-bounce ngayon. Nagtalbugan lahat. Amen? Bakit? Kasi hinayaan mo, pinahintulutan mo, pumasok, na salita ng Diyos sa iyong puso. Amen? Bakit? Ayon po sa Book of Ephesians, ang salita ng Diyos ay ang ating talasag. Kaya nga, pag kami binabato si Satanas, no, bounce lang yan. Talbog lang ang talbog yan. Kasi nga, meron kang Salita ng Diyos. salita ng Diyos na kung saan tumutukoy ay ating baluti. Amen? Amen. Amen. Praise the Lord! Hallelujah. Hallelujah! Kaya nga po mga kapatid, actually, yung topic na ito, hindi lang patungkol ito sa pag-ibig, tumutukoy ito sa pagmamahal ng Diyos sa atin. Spiritual lang. Kaya nga, whatever you do, do it for the glory of God. Amen? Purihin ng Panginoon. Tayo lumisan tayo. Yes, O Lord. Father God in heaven, maraming salamat po, Diyos, sa gabi ito. Salamat po dahil patuloy ka po kumikilos sa pamagitan ng iyong salita. Kumilos ka po noong Miyerkules, Panginoon. At salamat din po sa buhay ng aming kapatid na ginamit mo at gayon din po sa mga oras na ito, Panginoon. Yes, Lord. Tunay nga patuloy po pinababatid sa buhay ng bawat isa ang iyong tunay na kalooban sa bawat isa sa amin. Na kami, Panginoon, ay matutong maghintay sa iyong pagbabalik. Na kami, Panginoon, ay manatili sa pag-ibig mo, Panginoon. Yes, O Lord, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah. Glory to God, glory to Jesus, hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa pag-ibig mo, Panginoon, na hindi nagmamaliw, O Diyos. Bagamat minsan, nagkakamali kami at umahantong ito sa kasalanan, O Diyos. Pero nandiyan ka pa rin, Panginoon. Handa mo pa rin kaming kalilain, patawarin, O Diyos. Tanda ng pagmamahal ng isang tunay na Ama sa aming Panginoon. Dahil wala naman po, O Diyos, na magulang nagtagpoy sa kanyang anak. At salamat po sa iyong dakilang pag-ibig sa aming Panginoon. Oh, hallelujah, hallelujah. Dahil pinanatili mo, Panginoon, yung buhay, yung hilinga, O Diyos, yung kalakasan sa bawat isa sa aming Panginoon, yung mga naglilingkod sa iyo. Lord, gamitin mo ang bawat isa, O Diyos. Gamitin mo upang patuloy na ihayag ang iyong salita. Gamitin mo upang marami pa po, Panginoon, ang mga kaluluwa na madala sa iyong paanan, O Diyos. Ito ay tunay mo layunin sa amin. Kaya Lord, habang kami naghihintay sa iyo, Panginoon, pakasamahan mo kami sa buhay na ito. Kung meron man kami nagagawang pagkakamali, patuloy mo kami, O Diyos, ituwid. Sapagkat sinabi mo sa iyong salita, wala naman yung isa matuwid sa amin, Panginoon, sa iyong harapan. Lahat ay nagkasala at wala nakaabot sa iyong kaluwalhatian. Kaya Lord, tulungan mo po kami, Panginoon,
na mapangyayari sa aming buhay, O Diyos, na kami maging matuwid sa iyong harapan. Dalhin mo ang aming mga paniyapak, Panginoon, sa tama naming lalakaran, Panginoon. Tulad na sinabi mo, O Diyos, sa salita, na anong nakaganda, Panginoon, mga taong nagdadala, O Diyos, ng iyong salita. At maraming salamat, O Diyos, sa mga kapatiran na patuloy nakikibahagi, tumutulong, patuloy gumaganap, O Diyos, sa kani-kaniyang mga tungkulin, O Lord. Patuloy mo pong pakasamahan ang bawat isa sa amin. Upang sa ngayon, Lord, kami naman po ay maging karapat-dapat sa iyo. Habang sa iyong pagbabalik, Panginoon. Hanggang sa iyong pagbabalik. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Salamat po sa pag-iingat mo sa buong pamilya, Panginoon, ng ECMF, Panginoon. At salamat din po sa lahat ng mga miyembro, Panginoon, sa pag-iingat mo, Diyos. Patuloy mo po, Panginoon, pagkaloob, ang mga pangangailangan, Panginoon, material man, spiritual, O Diyos. Pagkaloob mo, lahat ng ito, O Diyos, nangayon sa iyong kalooban. Maraming salamat, Ama. Kung meron lang kami, O Diyos, na hindi na isama sa ang panalangin, alam mo naman, O Diyos, ang pangangailangan ng bawat isa bago pa naman namin ito itulog sa iyo, Panginoon. Kaya Lord, sa mga oras na ito, maging yung aming mga kapatid na dumarako sa karamdaman, Lord, alam namin ang karamdaman yan ay binibigay ng kalaban. O kaya, Lord, kumilos ka, patuloy mo po ipadamas sa bawat isa, Panginoon, ang iyong takilang pag-ibig, ng iyong pag-ibig na kung saan ay nagdudulot ng kagalingan sa buhay ng bawat isa. At anumang karamdaman na bigay sa amin ng kalaban ay hindi ito mananaig, bagkos ang manaig ay pag-ibig mo sa buhay ng bawat isa upang kami patuloy magtagumpay sa buhay nito. Maraming salamat, Ama. Sa iyo pinakamataas sa papuri, pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo at ang lahat ay magsabi na, Amen.